Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, purihin natin at dakilain ng nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay muling magpapasalamat sa kanyang biyaya at mga hidayah o gabay ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, may sinabi ang mahal na sugo tungkol sa kadakilaan, kahalagahan ng pagpunta sa masjid. Pagpunta sa masjid, pagtungo sa masjid. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man gada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu min al-jannah kullama gada aw raha. Sinabi ng mahal na sugo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung sino man ang magtungo sa masjid upang magdasal, upang magsagawa ng obligado, at siya ay pabalik-balik sa masjid, pabalik at pupunta na naman, sabi ng mahal na sugo, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah. Ipaghahanda ng Allah para sa kanya ang tirahan mula sa paraiso. Allah. Yung pagpunta mo sa masjid na yun, yung paghanda mo sa masjid, papunta mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maghahanda para sa iyo. Ang ihahanda niya ay tirahan. Every time na ikaw ay pupunta at babalik sa masjid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghahanda para sa iyo. Naghahanda siya ng tirahan mo sa paraiso. Mga kapatid sa Islam, ang hadith na ito, kung yung titingnan, napakasimpleng bagay, pero dakila, malaki ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ang tao, kung consistent siya sa pag-ibada, pagpunta sa masjid, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi sasayangin ng kanyang lahat ng mga pagod. Isang kwento ng isang saleh, nang siya ay nagtungo sa masjid na madilim, ng Fajr, pagpunta niya sa masjid, nadulas siya. Nakita niya ang kanyang mga pananamit ay madumi, bumalik siya sa bahay. Pangalawang pagkakataon, ganun din, nadulas siya. Bumalik na naman siya sa bahay, and then nagpalit ng damit, pumunta naman siya sa masjid. At pangatlo, nagbigay na sa kanya ng liwanag o ilaw ang syaitan. Binagyan siya ng ilaw upang makita niya na ang daan patungo sa masjid. At sinabi ng isang saleh sa syaitan, o bakit mo yung ginawa? Bakit mo binigyan ng ilaw ang aking daan? Sabi niya, nung una, paglabas mo sa bahay, hindi mo tungo sa masjid, nadulas ka, kasalanan ko yun. Sinadya ko yun upang madulas ka, upang hindi ka na magtungo sa masjid. Pero anong ginawa mo? Sabi ng syaitan, bumalik ka, nagbihis at bumalik papunta sa masjid. Sa ginawa mo yun, pinatawad ng Allah ang iyong lahat ng kasalanan. Sa pangalawa naman, ganun din ang ginawa mo, nadumihan ka, hindi naging hadlang ang dumi, nagbihis ka, pumunta ka rin doon sa masjid. Nadulas ka, pero ang ginawa mo, consistent pa rin ang pagpunta mo sa masjid. Sa ginawa mo yung sabi ng syaitan, pinatawad ng Allah ang lahat ng nasa loob ng bahay mo. Wow. Sa pangatlong beses, sabi niya, hindi ko na ginawa. Bakit sabi niya? Natatakot ako baka patawarin ng lahat ng komunidad mo, lahat ng barangay mo ipapatawarin ng Allah dahil sa consistent mo pagpunta sa masjid. So mga kapatid sa Islam, ang pagiging consistent sa masjid, pagpunta sa masjid ng palakihan, hindi lamang ikaw ang papatawarin ng Allah, pati sa loob ng bahay mo. Papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa mo na lang pagpunta sa masjid. At yung step mo na kanan,
bibigyan ka ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaliwang paa mo, yung bawat hakbang mo, ay buburahin ng Allah ang iyong kasalanan. Ganon kahalaga ang pagpunta sa masjid. Naway inshallah patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng kabutihan, maliit man o malaki. Ito ay lillah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.